po mula dito sa Tagaytay City. Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 8, 2023, Sabado para sa ikalabintatlong linggo ng karaniwang panahon. At ang Sabado rin po ay paggunita para sa Mahal na Birheng Maria. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ng Genesis chapter 27 verses 1 to 5 and verses 15 to 29. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita, kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Umangon na kayo at kanin ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos." "Kadali mo naman, saan ka nakahuli nito?" tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, "Ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob, sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, "Kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita." Inabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. "Halika anak at hagkan mo ako," sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. "Ang masamyong halimuyak ng anak ko ang katulad ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ng mga bansay paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang, sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain. Ngunit yaong nagpapala sa iyo ay pagpalain." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So ngayon po ay Sabado para sa pagtatapos ng ikalabintatlong linggo sa karaniwang panahon. Narinig po natin ang medyo mabilis po ang kwento ni Isaac, no, kung kahapon lang ay
narinig pa lang natin ang pakikipag-isang dibdib niya kay Rebecca, ngayon naman po ay siya ay malapit ng mamatay. At sa kanyang katandaan, no, nagkaroon siya ng dalawang anak, si Esau at si Jacob. At si Esau ang panganay, at dito nga po, no, dahil sa kultura po, no, nung panahong iyon, o, kahit naman po sa ngayon, no, laging ang tinitingnan ay ang panganay, no, laging nandoon ang binibigay ang blessings. Nauuna lagi ang panganay. Pero sa kasawiang palad, no, ay inagaw ni Jacob ang blessings na nararapat para kay Esau. Siyempre nakuha po sa pandaraya, sa pagbabalat kayo o pagkukunwari, panluloko, no? Niloko niya ang kanyang ama na si Isaac at pinaniwalang siya nga si Esau. Pero dito po, no, ito pa rin naman ay patuloy na nangyayari ngayon. No? Kumbaga sa termino natin ngayon, no, marami po ang nagnanakaw ng identity ng ibang tao para lamang makuha ang sabi nating hindi naman talaga para sa kanya, no, yung thief identity o identity theft, no, na tinatawag natin. Nagpapanggap na sila na hindi naman talaga. Yung isang termino pa ay, no, na mga scammer, no, mahilig po yung mga scammer na magpanggap, magpakilalang sila yung taong kakilala nito para lamang makahuthot ng pera, makapagnakaw. Yan po yung nangyayari. Pero siguro, no, mapapatanong din tayo, bakit tinayaan ng Diyos na maninlang si Isaac? Bakit tinayaan ng Diyos na mangyari ito sa magkapatid? At mismong kapatid pa, no, ni Esau ang nagnakaw ng kanyang identity, kung kaya't nawala po yung blessings para sa kanya. Pero yun nga po, no, hinayaan ng Diyos na mangyari ito dahil sadyang meron ding plano ang Diyos, no, sa dalawa, no, si Jacob at si Esau, no. Bagamat si Jacob ang nabigyan ng blessings, pero meron po itong kaakibat na responsibilidad na naghihintay sa kanya. Kaya nawa, no, sa inyo po na nakaranas ng ganito, na maagawan o manakawan ng nararapat na para sa iyo, ay nakakatiyak naman po, no, na hindi ka pababayaan ng Diyos at talagang mayroong nakalaan din para sa bawat isa sa atin. Mahirap nga lang po kung mabubuhay tayo sa paghihiganti, mabubuhay tayo sa paghahangad ng kapahamakan ng mga taong nanloko sa atin. Ipaubahayan natin sa Diyos ang mga ginawa nila sa iyo. Nakakatiyak ako na meron ding gantimpala, meron pang grasya. Hindi mauubusan ng biyaya ang Diyos para sa lahat. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.